ibalikan na natin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit. Yeah. Opo, yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari niyong pwedeng maibahagi sa amin, Sa paanong Senping? paraan yung banta? Ay, paano natanggap? Text ba yan? Okay. Yeah. Some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hag openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa rank naman ng uniform services, not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang na-share niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-malitang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na nakuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ng panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon, dishonorably discharged. Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila disgrace yan sa serbisyo. Ang marine laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasight for contempt. At pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin nyo rin, di ba? Walang puktat yung protesta doon sa harap ng Senado. Kasi kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10-20 lang sila doon. Talagang naka-vigil sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin parang yun ang pinababantayan sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at meron mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot o pusang loob, siyempre may security threat talaga may tuturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Tem Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, sa Senado. Aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi? Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa ipadlock Kasi ang padlock, stopgap yun Tapos hindi maganda tingnan. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Tem Gatchalian, sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila Kakausapin sila ni Senator Cayetano. Di ba alam kung sino susundin? So parang maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sino kinikilala ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So, ang sinadjust ko,
meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership. Pero look out din nila kung sila ay susunod so sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila ma-sanction administratively. Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Maliwanag kasi pati yung, isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, dapat nakakita naman ng mawawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll at saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unity of command, dapat isa lang yung talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanenting Senate President. Yung banta sa institusyon, kasi meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May information din bang hindi lamang sa lumabas? institusyon, hindi lamang sa senador, Maan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nakaputukan na naman sa Senado at putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh. Di ba, ma-destabilize yung buong gobyerno. Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya, na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa aking mga kasamaan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least, at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan. Kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan na matrigger ng kaguluhan sa loob ng Senado, na magkaroon ng putukan. At kunwari, nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapadetini sila. O kung merong, halimbawa, armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito'y mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga may nakapatig pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers, na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of a confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila yung nandiyan sa loob ng Senado. So yun dapat. Senator Ping, eto nga planong panggugulo, no, yung sa Intel Info, ito ba ay bago ng NBI? Ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon? Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang komite magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun Yun nangyari kahapon. Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside, wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam. Pero yun ang maganda na idulot, na-share niya yung information personal kina Senate President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero